Rex Vlog po ng Davao del Sur. Morning, good afternoon, good evening sa lahat mga kalingap. Maramara 77 Vlog. Yan, good morning po, Maria Ligaya Vlog. Good morning po sa lahat. Bilyones Mix Vlog po. Magandang umaga po sa lahat. Kalingap Lydia po. Good morning po mga Kalinga partners. Aya Olarte po ng Davao del Sur. Magandang umaga po sa lahat mga Kalingap. Jay Moreno Vlogs po. May mga tanong kayo. Siguro mamaya na lang ano. Unahin ko lang yung ano kasi hindi ko pa ito nabanggit sa Indo. Ang ano po, vision and mission po ng Kalingap. Sino naka-memorize ito? At may 1,000. Naka-memorize ng ano? Vision, mission. Kalingap. Tayo tag 500 yun. 1,000 dito. Sino muna? Mission. O mission muna. Talaga natin ang Nandun yun? O sino nakabisa? Ito yung vision natin. 1 Kalingap, 1 family. Wherein everyone has equal access to basic essentials, allowing them to live dignified and fulfilled lives. Ilang vision ng Team Kalingap. English ito. Pero madali maintindihan. Pala hindi namin ma-abisado. 1 Kalingap, 1 family. Tagalogin mo, sir. Isang kalingap. Tagalogin mo. 1 Kalingap, 1 family. Isang Kalingap, isang pamilya. Ang yung mission ay to address basic. Hindi, dito may meron ito. Hindi pa tapos yan. Ayaw pala. Vision 1 Kalingap, 1 family. Yan. Isang Kalingap, isang pamilya. Wherein everyone to has equal access of basic essentials. Yan. Wherein everyone has equal access to basic essentials. Yan. Ang Tagalog po ay ano? Basic lang po yan. allowing them to live dignified and fulfilled lives. Yun ang ating vision. Ibig sabihin po, sa Kalingap, 1 Kalingap, 1 family. Na tayo pong lahat ay equal access to the basic essentials. Pantay tayo. Allowing them to live dignified and fulfilled lives. Tayo po ay mayroong access sa na umunlad ng buhay natin. Hindi naman yung sobrang sagana. Tama lang na hindi ka magugutom. Yan ang ating goal. Vision. 1 Kalingap, 1 family. At tayo po ay pantay-pantay tayo. Ganon. Ibig sabihin po, pag kalingap tayo, yung buhay natin ay makatulong sa bawat isa at wala magugutom. Yun ang ibig sabihin. Anong mission natin? To address basic human needs by providing foods. Yan. Bigas ayuda. Shelter. Pabahay. And increase overall well-being through sustainable programs and community partnership. Ano ibig sabihin nun? Sir, basahin. Iwanan mo sa kanya.
Amerikano ka eh. Mahirap lang natin ito kung piniguin ko. Mission, andun naman si ang Capital kasi. Oo, uminom lang ako ng gluta, kuya. Ako na mag-transfer niya. Kailangan ng gluta. Ang mission po ng Team Kalinga, ito po ay naka-address sa simpleng parang pangailangan at mai-provide po yung pangailangan ng ating kapwa. Mapagkalooban ng pagkain at maitaas ang taas ng pamumuhay. Ang taas ng pamumuhay bawat saan. Masustain po ba ay masustain na ipagpatuloy, tama po ba? Ipagpatuloy ang programa sa ating komunidad bilang mga partners ng Team Kalinga. Tama yan. Very good. Okay, itong sa ating formal meeting. Bali, ngayon po, dito yung ating ambasador, Pilar. Dito yung ating ambasador, Gumaka. At bagong lahat, ingatan mo na ng mga mensahe po, yung mga ambasador natin. Yung, kumustahin natin sila. O Ria, ikaw muna. Davao yan ay malayo. Siya muna, no? Ladies muna kaya. Ladies muna. Ladies first. Good luck na mga kalingang partners natin. Galing Mindanao, napunta dito sa Daet. Salamat po sa butining sponsors natin dahil sa kanyang pagbigay po ng pamasahe, kaya nakaten po ako ng meet and greet at syempre dito sa meeting. Okay naman po kami sa Davao. No? Sabi nga ni Kuya, si Kuya kasi yung namin doon nagbibigay ng lakas sa amin. Syempre ang problema namin doon ay views talaga. Syempre sponsors. So sabi ni Kuya, wag niyong isipin lagi ang views. Kasi darating ang araw, mangyayari, magkakaroon din ng views. Positive lang, huwag tayong maging negatibo. Darating ang araw at mapapansin din po kami sa Mindanao. Kaya yan, pinagpatuloy namin. Aming ginagawa, scout lang kami ng scout. At saka may dumarating din naman ng mga blessing galing sa mga sponsors, mga silent sponsors namin. No? Salamat sa inyo kasi nandyan sila. Kunting halaga pero nakakatulong sa amin. At least kahit papano, nakapagbigay kami ng simpleng ayuda, konting ayuda sa mga beneficiary namin doon. At yung mga team namin doon, sila Mick Agnes, Bila Ayo, sila Kalingap Awi, Kalingap Angelique, Kalingap Baby Girl, si Kalingap Dodo, si Rex Vlog, at si Richel TV Kuya, kasama na rin, taga Davao Oriental. Sa mayroon tayong scouters doon sa Richel TV. So nagsusumikap din po kami. Tuloy-tuloy lang ang programa. Ang mahalaga ay lingapin ang dapat lingapin at i-spread po ang kalingap ang ang programa ni Kuya Bal na pagtulong sa mga mahihirap. Kaya kami positibo lang kami sa Davao del Sur sa Mindanao po. At maraming salamat sa full support po ng mga Team Kalinga partners, especially kay Kuya Bal, Kalinga Prab, and Ate Edna Vlogs. Okay, ikaw sir. Ikaw sunod. Ayun, magandang umaga po sa inyo po lahat. Sa Gumaka naman po, okay naman po kami, kasama si Kalinga Lidia, Bilyones Mix Vlog, at saka si Ross Orade Mix Vlog. Kumbaga po yung, sabi nga, ang bawat landing pad po, ito yung nagiging extension po ng lighthouse. Pagdating po sa paglingap o pagdating po sa pagtulong. Siyempre una, salamat kay Kuya Bal. Kapag si Kuya Bal po ay pumupunta sa landing pad ng Gumaka, nag-iiwan ng pag-ayuda. Yun po yun talaga. Meron din tayong allowance na yun po nagagamit natin sa sa pagpunta kung saan-saan. Kumbaga ay pinapanggasolina rin natin, pinang-ayuda din natin. At ang nakakatawa nito, kahit kukunti yung mga views ng mga upload videos po namin sa Gumaka, yung mga nakakapanood, nagugulat ako, nagbibigay sila. Yan. Kaya okay lang banggitin ko. Pwede naman ikaw. Salamat kay kay Tita Inday PB. Ako nagulat din kay Tita Inday PB. Alak. Na kung saan po ay
Lumabos na yan. Yan, si Tita Inday PB po ay nagsusuporta rin po sa Bumaka. Ano po? Alak yan. Sa pamamagitan po ng ano, ng Dito ka doon. pabili po natin ng ayuda. Kahit ako nagugulat din po ako, si Tita Inday PB po ay nag-message sa akin. Minsan ay, Pastor, pang ayuda ninyo. Minsan nagbibigay po siya. At yun pong binibili namin ng bigas. Nagbibigay po si Tita Inday PB, Kuya Balana po, 2 beses, isang buwan, nagpapadala po sa akin. At kadalasan nakakabili po tayo ng mga 10 tig-5 kilong bigas, minsan 12. At ang ginagawa ko po ay ibinabahagi ko dun sa mga kasamahan natin ng mga charity vlogger. Sama-sama kaming nag-i-scout kasi kumbaga ay para naman magkaroon ng ng mga tawag dito, ng mga upload videos. Yun po yung ginagawa ko po doon, yung blessing na natatanggap mula kay Tita Inday PB sa pabigas. Isinishare po sa mga kasama po natin. At meron pa rin mga nagkukwenta kung minsan may nagme-message sa akin na, Pastor, ito kuhain mo sa Palawan. Kapag may mga blessing na ganun, kumbaga laking tulong din na binibili natin ng pang-ayuda. Kaya ngayon, nagtataka nga rin ako talagang pagdating sa ayuda, na kapag ula na, may dumarating. Yan. Magpapatunay yan yung mga kasamahan natin po sa Bumaka. At yun po, kumbaga ay salamat, suportahan lang tayo, tulungan lang tayo, na ang bawat nandingpad niya, ulitin ko po, ay nagiging extension ng pagtulong ng Team Kalingap. Sapagkat sabi nga ni Kuya Bal, hindi na, kumbaga kulang ang katawan ni Kuya Bal. Kulang ang kanyang katawan. Naandito tayo para maging katawan o kinatawan ni Kuya Bal pagdating sa paglingap o pagtulong. Yun lamang po at maraming salamat po. Yo, isin mo. Kay Ambassador Jose Andrino. Dali mo doon. Buksan mo doon. Ayan, good morning. At kung ano yung ginawa ng mga kasama din natin na ambasador ng Bumaka Quezon, ganoon din ang nangyayari sa amin sa parting Pilar Susugon. At nagkakaroon tayo doon sa pamagitan ng ating sponsor na mayroong nagbibigay, nagpaabot. Yung nga, tama yung sabi ni Ambassador Jim Murillo Vlogs na nagugulat na lang tayo na mayroong biglang dumarating na blessing na pangtulong. At yun, unang-una kay Ate Inday PB, tapos kay Ate Dul Dumundon. No, kung walang mga sponsor talaga na nagpaabot ng tulong, siyempre hindi pa naman tayo gaanong kumikita. Kaya na nag-ano tayo, kumbaga umaasa sa itinutulong ng sponsor natin. At ganoon din namin ginagawa sa parting Pilar Susugon at Dunsol. 2 bayan pala yung aming tinatahak doon sa pagtulong dahil siyempre ika nga naupos naman ang isang bayan na sa pagtulong, siyempre hanap pa rin tayo ng ibang pwedeng bayan na pwede natin malughog sa pamamagitan ng pagtulong. At yun yung nanggagaling naman sa ating mga sponsor. Kaya nagpapasalamat ako sa mga sponsor natin, kay Ate Inday PB, especially kay Ading Laura Breto Pisio nung una. So talaga pinakauna na nung nag-sponsor natin nung tayo ay nasa pa lang, nasa Kapalungga. So, nasundan kay Ate Inday PB at kay Ate Dul Dumundon, kay Ate Christopher Musilio, hanggang sa dumami yung nagpaabot ng tulong. Nagugulat na nga, tama nga sabi ni Pastor G na nagugulat ka na lang dahil mayroong mga blessing na dumarating na hindi naman natin inasahan. Yung kaya yung ating mga kasama naman din na mga scouter, kung ano yung dumarating na blessing, kailangan po natin maging transparent. Yun lang. Sige. Mamaya na si Maramara. At hindi pa naman yan ang ambasadora ngayon. Mamaya magsalita naman yan kung okay sa kanya. Ano? Ngayon, ano pag-usapan natin? 2024 po, ang Team Kalingap ay mag-focus tayo sa mga landing pads. 2024. Ang programa ng Kalingap po ay nakafocus na sa mga
landing pad. Yung iba ng mga vlogger, kung ayaw nilang sumabay, nasa kanila man. Kung magsulo sila, problema din. Basta po, tayo, ay mapalakas natin yung mga landing pad. Doon ang pabahay sa mga landing pads. Bumarka, Davao, Ilan, Bubay. Apat na. Doon yung bigas ayuda, feeding program at mga special event gawin sa landing pad. Last year ay ano lang yung landing pad. Ano lang yun, mga singit-singit lang ano. Kung may program, pupunta kami, ganun lang. 2024 po, ang Team Kalingap ay mag-focus sa mga landing pads. Ano? Kung may budget, kung may pera po, doon ay humuho sa landing pad. Doon. Kasi kung dito lang sa diet, wala na rito. Maghanap ka ng mga tulungan dyan. Magkamag-anak na. Makwento. Uy, natulungan mo yung pinsan ko. Yung pamangkin ko, tulungan mo. Magkamag-anak na. Sa dami ng vlogger dito. Matagal na pag rito ang diet. Ano. Dapat, time na para lumabas sa mga landing pad. Kaya nga po si Jose ay nilipat natin sa mobile landing pad. Hindi niya alam kung saan. Akala niya sa Lagay. Hindi yan sa Lagay. Huwag ka mag-isip ng Lagay. Walang chicks doon. Tayo sa may mga chicks. Ngayon, tanungin mo si Mara kung tanggapin niya ang Pilar maging ambasadora. Tanungin ka magtanong. Ikaw magtanong. Ate Mara, isang tanong, isang sagot. Yan. Tatanggapin mo ba ang alok ni Kuya Bal na maging isang ambasador ng Pilar? Sursum. Bon, para dinig natin lahat. Yan. Sa, ano Kuya Palo, kasi ilang buwan na rin ako sa Pilar, Sorsogon. Yan. Ay, dyan. Tapos, Dali yung dito. tapos kabisado ko na yung lugar doon at ang dami na rin natin nakilala. No. No? Ang daming nagsasabi, wag daw ako umalis doon. Kasi dito kasi sila sa akin na madaling lumalapit at makakausap. So, kahit na kailang ambasador na ang pumalit doon, pero sa akin talaga sila unang pumunta. Kasi umaalis-alis yung mga ambasador eh. Kaya ako naman laging naiiwan doon sa bahay. Kaya sabi ko, pag wala, balik na lang kayo kasi yung ambasador namin is wala dito, busy, nag-scout. So ngayon, dahil wala naman si, alis na si Yossi doon, ano yun, yung mukha sa loob, yung tanggap ko kasi napamahal ko na din kasi ang Pilar, Sorsogon. Sige, sabi mo gusto mo. Tuloy mo lang. Oo, napamahal ko na doon. Saka kabisado ko na din yung mga area doon. Kahit mga kabundukan. Tinatanggap mo ang pagiging ambasadora? Oo, tinatanggap. Kasi, yung napamahal ko na talaga yung Pilar. Kaya nung time na yun na parang alisin ang Pilar, landing pad, parang nalungkot ako. Sabi ko, saan kaya ako nito, Mikos-Mikos? Sabi nila, sa Gumaka daw ako. Sabi ko, ayaw ko sa Gumaka. Sabi nila, sa Dait. Ayaw ko rin sa Dait. Kasi ang dami ng vlogger dito. So, nagpasalamat ako, dininig ni Lord, yung panalangin ko na stay pa din yun ang landing pad ng Pilar. So, ayan. So, yung napalagay ang loob ko dahil di pa rin pala kami pabayaan ni Kuya Bal. Kahit wala ng kasi hindi ko alam kung sinong tatanggap ng pagka-ambasador eh. Kasi okay lang sa akin kung sino ibigay. Sa akin lang doon, nandoon ako. Masaya ako sa ginagawa ko. Ayun lang, ano yung Kuya Bal, yun lang.
mabuti alam natin yung kanyang salubin. Kasi naman din pwede basta kung ayaw naman niya. Ano po? May tanong ka pang dagdag sa kanya? May tanong ka pang dagdag? Ito ang katanungan na karagdagan. Ganito na lang. Ganito na lang, Ate Mara. Kung sakasakali na na ikaw ay magiging ambasador na ng Pilar. Kung sino man yung mga vlogger na pumupunta doon sa Pilar Sorsogon, ito ba ay tatanggapin mo doon kahit na hindi mo sila kilala? Baka mamaya, pagdating ng araw mayroong mga gustong pumasok na bilang kalingap, kailangan din ng may screening. Mamaya dyan ka lang. Para tayo, pagbagay sa yung microphone. Relax lang sa sagot. Ano lang yan, tanong-tanong lang yan. Okay. Go. Opinion lamang. Ano yun? Amba Jose. Bilang tayo ang itinilaga ni Kuya Bal doon, tayo nakasign doon, kailangan lahat ng gagawin natin, lahat ng moves natin, lahat na nangyari doon, kailangan iparating natin kay Kuya Bal. No? Yung pangyayari doon. Kasi katulad sa akin, kahit everyday na wala ka doon, pag may pumapasok, hindi ako nagpe-pretending na ako ang kundi si Jose talaga. Sabi ko, wala kasi yung ambasador namin dito, hindi bumalik. Lagi ko po yung ginagawa, kahit kay Starak din. No? Sa Starak din, ganun din. Pag nandun si Starak, lagi kong tiyatawag na, Starak, merong tao dito, ikaw na mag-entertain. Kasi pag wala sila doon, yung mga ambasador namin doon, pag wala, mabalikin ko talaga. Ayaw ko mag-entertain. Kasi wala man ako doon, ano lang ako doon. Yung naiiwan lang ako doon. Kasi ayaw kong mananagot. Kasi may itinalaga ng ambasador Siya nang managot kay Kuya Bal. Siya mang pinili. Kahit yung deputy din namin. Pag wala yung deputy namin, si ambasador, siya sabihan ko, bakit? Sabi ko, Tatay Papsi, nilagyan ka ng titulo niya, Kuya Bal, bakit hindi ka dito pumupunta? Kasi, siyempre, pag wala yung ambasador, andito ka, nag-check ka din. Kasi may deputy ka. Ano naman ang right ko dito? Kasi wala naman akong posisyon. Lang ako dito, stay lang ako dito, kasamahan ninyo. Ganun lang yung po. Yun ang ko, Kuya Bal. Lahat ng mga nangyari sa Pilar, lahat ng aming mga ginagawa, talagang ipaalam talaga namin kay Kuya Bal. Lahat. Ayun lang. Itanong mo sa kanya kung okay si Papsi ang beauty niya o bago ngayon mag-beauty. Bakit di sila magkasundo? Yun nga. Isa sa natin, yung pagdating sa deputy. Baka mamaya hindi magkakasundo. Willing ka ba na matanggap si Kalingap Tatay Papsi na bilang isang deputy ng Team Kalingap makuha ng iba sa landing pad? O kukuha pa tayo ng iba? Dapat alam natin yan. Sagutin mo. Mara-mara. Kay Kalingap Tatay Papsi, wala tayong problema dyan, mga Kalingap, no? Bilib din ako kay Tatay Papsi dahil mabilis. Maaktibo siya na pagka charity vlogger. Nagkasundo naman kami. Nagkasundo kaming tatlo. Tanggap ko naman din si Tatay Papsi bilang deputy. Kasi madali naman din siya ang kausap Kahit nasa malayo siya, pag sinabihan kong punta ka dito, pupunta naman siya. Wala namang problema kay Kalingap Tatay Papsi. Okay. Pero, Jim Murillo, kay Maramara, baka mayroong concern dyan. Ayan, bali, Ate Maramara, kumbaga ako ay, sabi nga ay mayroong nakaatang na tungkol sa ating balikat. Na, so, ito ay talagang pinag-isipan kong mabuti na ako'y naging ambassador ng Gumaka. Na,
Gampanan lang, dapat na magampanan natin yung bagay na dapat natin gampanan bilang ambassador. Salamat kasi mababait naman ang mga nasa Team Kalingap, mga nakakasama natin sa bawat landingpad. Kumbaga ay mahalin lang natin yung ating ginagawa bilang mga charity vlogger. At alam mo naman, Ate Mara, kung matapang ka kita naman yan. Kaya yan, kumbaga ako, itong naranasan ko ngayon, yung ako ay 9 months na sa pagiging charity vlogger ng Team Kalingap. Ito yung totoo, na-inlove talaga ako. Na-inlove ako sa pagcha-charity. Yun talaga, parang hinahanap-hanap ko. Doon ka naging masaya? O doon ako naging masaya. Na-inlove ako, Kuya May. Na, kumbaga, gabi pa lamang, iniisip mo na kung saan mo gusto pumunta. Tapos nagtataka ko pag ako nagdadrive ng tricycle, palingon-lingon ako, isang hinahanap ko yung taong matutulungan. Yun yung nasa puso. Yun yung nasa puso. Kaya nga, kumbaga ay naging blessing sa akin yung pagiging ambassador kasi lalong lumalim yung pagkaunawa ko sa pagiging charity or charity vlogger. Kaya yun, talagang nakaka-inlove na gawin yung pagka-charity. Kaya yun lang dapat yung mga malagay sa puso natin. Yun lang, Ate Maramar. Total, ang nangyari kasi sa inong nakaraan, parang ito yung OIC. Kapag wala si Kuya Jose, ito yung naging officer in charge. Pero ang kaganda nakita ko dun, wala man si Kuya Jose, yung respeto kay Kuya Jose ay iyong na-maintain. Na kasi sa kanya pa rin itinatapon. Yung kagandahan doon, yun yung manatili yung respeto sa mga na leader natin. Yun lang, Ate Maramar. Si Ria, baka may gustong itanong. Sa akin lang po, Buti alam natin. isang ambassador din po sa Davao del Sur, din talaga madali. Madami tayong sabing obligasyon. Siyempre, lalo na pag may kasama tayong mga scouters, kailangan natin i-handle din ng maigi yung ating scouters. Then pag-uusapan kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Kagaya mo, Ate Maramara, siyempre ilan na kayo, parang 2 na kayo ni Tatay Papsi doon, Kasama naman si Kalinga Pros. Kasama si Kalinga Pros, babae din. So si Tatay Papsi, hindi naman siya sabing nakafocus din dyan sa Pilar. So mostly nasa Lungsol siya, malayo, 2 na kayong babae. So hindi madali para sa inyo din yun, lalo na pag mag-scout. Paano kung magkasakit si Tatay Papsi? Paano kayo mag-scout? Lang ha, if ever lang ha, hindi ko naman hinihiling na what if lang na magkasakit si Tatay Papsi, hindi maganda ang nararamdaman niya. Siyempre malayo siya sa inyo, hindi agad-agad na makakapunta siya sa inyo. So kailangan maging handa kayo doon ni Ate Rose sa mga ganong mga kaganapan. O siyempre, pag may emergency kayo, hindi man agad-agad mag-report kayo kay Kuya, agad-agad pupunta doon. So kailangan din kayo doon, maging handa talaga kayo lagi, kasi ang ating pagkabilang, kasi na-well-known na tayo as a charity vlogger, so yung isip ng tao iba na, iba na ang isip nila sa atin. Siyempre nandun na yung may pera ka, mayroon kayong may makukuha sila sa inyo. Ganon din po yung sa amin doon sa Mindanao, kahit lugar namin yun, nag-iingat pa rin kami kasi yung hindi natin hawak yung isip ng tao. Yung mga iba kasi na alam nila na pag may vlogger, may pera ka. Kaya, doble ingat lang po kayo ni Ate Rose doon, ha? Good luck and congratulations sa bagong papel sa buhay mo. Okay. Mabuti yung malinaw sa atin lahat. Pangit naman yung gano'n na pag nasa area kayo, nag-live kayo, ako na yung sinisisi nyo. Wala kayong makain. Ginusto nyo yan ay. Kaya dito walang sa pilitan. Tama ako, Kuya Mel? Tama po. Ano mo, para alam din nila yung ma-enlighten din sila. Ma-enlighten din sa Okay, yan. Bigyan ko sa inyo bilang nauna sa inyo na naging hindi man ambassador ang tawag noon, is group leader lang. Yan. Siguro hindi makaila sa inyo na hinawakan ko ang larat. Yan. Unang-una, ito payo ko lang at saka isi-share ko yung experience ko sa inyo. So pagka nasa isang community kayo,
ugaliin natin maging palakaibigan. Huwag tayong magmayabang, huwag tayong magsalita na mataas tayo masyado. Yung pumantay tayo sa level na kung saan tayo nakatira. Para makasalamuhan natin sila ng maayos, maging open sila sa atin. Sa ganung paraan, ang security ninyo, okay na. Bakit? Kasi kaibigan nyo na sila lahat na nasa paligid mo. Diba? Kahit saan naman makita, hindi na ano yan. Hindi ka nila pababayaan. At hindi na rin kayo mapapagod mag-scout pag nagkataon. Kasi sila na mismo ang magsasabi sa inyo, Kuya May, meron dito, baka pwede, tignan naman natin, baka pwede mong ma-vlog. Try mo lang. Yung gano'n, hindi naman kagad, bigyan mo ng ganito, bigyan mo ng ganito, hindi naman gano'n. So, importante yung public relation. Yan ang importante sa lahat. Pangalawa, kailangan, kung kagaya kay Ria, meron siya mga scouter, sa inyo rin meron scouter, hindi ko mo, si Mara ambassador, kunyari, may pumunta sa inyong center. Siyempre, alam na lahat yan. Pag pumunta sa center, anong pakay? Hihingi ng tulong. Doon sa mga kasamahan ninyo, sana wag mangyari sa inyo na hindi nila kakausapin, hindi nila i-entertain. Dahil alam nila, hihingi ng tulong. Sasabihin tayo, Kuya Mel, may naghahanap sa iyo. Sabi ko, tinamaan ng demonyo. Sabi ko, sino kakilala ko dito maghahanap sa akin? Tapos yun pala, alam na nila na hihingi ng tulong, ipapasa sa iyo, and then iiwanan ka. Para kung eto na yung pagbibigay mo ng tulong, siyempre, sabi nga doon sa mission and vision, lahat tayo pantay-pantay. Kaya lang nagkakaroon ng ambassador, group leader, deputy, yan para meron lang mamuno sa grupo. Merong isang leader. Pagka may grupo, kailangan merong isang leader. Pagka walang leader, magulo ang grupo. Halo-halo yan. So, yun lang yung nag-a-align lahat ng mga proseso na gagawin ninyo sa pag-charity ninyo. So yun ang iiwasan natin. Hanggat maaari, kailangan maging totoo tayo sa ginagawa natin. Yung mga kasama natin, kailangan maging totoo din sila kung ano yung tinatahak nilang advokasya. Ang isang pagiging charity vlogger ay hindi biro. Sabi nga ni Kuya Bal, ubusan ng kwarta ito. Dinadanas ko yan. Talagang nandun dumating sa point na ultimo pambili ng LPG, wala ako. Kinukuha ko na yung mga barya. Totoo yan. Pero sabi nga, mabait ang Panginoon dahil gumagawa siya ng paraan para makasurvive ka. Yun yung blessings na sinasabi natin. Imagine ninyo, 100, 200, 300 ang views, pero nakakapagpabahay ako. Saan ko kinukuha yun? Hindi naman pwede sa revenue ko. Kasi 300, anong revenue ng 300 views? Diba? Dahil maganda yung ipinakikita natin, merong mga tao na nakakapanood, kahit konti lang yung views mo, natutuwa sila sa iyo dahil tapat ang serbisyo mo sa kalingap. Diba? Kasi nakikita nila yung sincere na paglingap mo sa mga tao. So, yun lang ang huwag natin sisirain. Kailangan, sabi nga ni Ambassador Jose, maging transparent. Ang pagiging transparent natin, hindi yung sinasabing ito yung resibo, ganyan. Makikita sa vlog mo. Yan ang resibo mo. Yan ang pinaka-resibo natin, yung vlog. Makikita nila kung ano yung natrabaho dyan. So, kailangan lang updated. Ipaliwanag nyo sa vlog nyo kung ano yung mga natapos, na yung pera pinadala nila, eto lahat dito na po. Kailangan, o kumuha ka dyan ng pangkain mo, kumuha ka dyan ng panggasolin mo, hindi ko ginagawa yun. Kung talagang walang-wala ako sa kakukuha, pero kung meron, sige, buhos lahat yan. Ayan. So, ang payo ko lang, kailangan, dahil ito na yung advokasya natin, mag-ingat tayo sa mga tao na nasa paligid natin. Tandaan natin, hindi lahat ng tao, pagkaharap mo, ay tao. Pagka yan ay tumalikod, tuko na yan. Nag-iiba na ng anyo yan. Diba? Doon lang tayo mag-iingat. So, sa inyong mga ambassador,
na mga gumakapreso ang tandaan natin, number one kailangan natin, public relation para sa ating security. Number one yan. Kailangan sanayin natin yun. Yan. Yan ay base sa experience ko lang. Alam niyo naman yung lugar sa Larap. Malayo sa, sa Kabiasnan. Di ba? Pero naging kaibigan natin karamihan ng nandoon. Nakilala ang Kalingap doon. Kaya pag pumupunta ako doon, hanggang ngayon, kilala pa rin ako doon. Kaya yun lang, mag-iingat kayo sa mga lugar kung nasaan man kayo naka-assign. Nandito lang kami, ako siguro may time na minsan papasyalan ko kayo sa mga landing pad, mag-stay ako doon. Total, nandito na si Ate Perla official, kaya hindi ako nakakasama noon sa mga landing pad dahil nga ako lang mag-isa pa noon. So ngayon dalawa na kami, meron na akong time na makapag-stay kung saan man landing pad ako makapag. Yan, pangako ko yan, naiikot ako sa mga landing pad para makatulong din sa mga scouters doon. Yan. Kaya lang kasi yung biyahe, ang problema, walang yung biyahe sa pagmumotor. Medyo, medyo... Lalo na Mindanao. Oo, medyo thunders na tayo. Yun lang po, Kuya Bal, maraming salamat. Good luck sa inyong lahat. God bless. Balik tayo sa landing pad. May mga talong dyan. May na kayong tanong. Nasa mga landing pad. Binanggit ko kanina na 2024, mag-focus tayo sa mga landing pads. Mga programs, activities, landing pad. Ngayon, nasa ambassador yun kung magaling, kung masipag. Pag tamad yung ambassador, walang programa yun. Puro reklamo yun. Pagka gano'n ng ambassador po, dapat pa siya magtagal sa landing pad. Pagka walang ginagawang walang activities, walang program, maganda, papalitan natin. Diba? Pag yung ambassador po ay wala namang ginawang Dito, sir, mag-real talk tayo dito. Real talk. Andiyan kayo. Ano bang meron sa landing pad? Bakit may landing pad na ginawa tayo? Ito muna ang magpaliwanag. Aalamin tayo, alam nila. Kung baga sa yung kanilang nalalaman, dito natin makikita kung ano yung kanilang pagkaunawa. Unahin tayo si Ambassador Jose. Osria kaya. Sir, bakit may landing pad? Yeah. Ang sinatawag na landing pad ng mga Kalingap, siya yung nandoon upang mayroon po tayong makikita na pwede nating tutulungan. Ngayon, yung tinatawag na landing pad, kung kaya tayo nandoon sa landing pad, para yung mga kasama din natin na sinasabi na kung pwede silang mamasyal sa landing pad, ando na rin yung mga kasama natin, pwede sila mag-stay na mga kasama din natin ng mga Kalingap partners. At then, yung yung usapan sa paglingap, basta magtulungan lang. Ato nang una, ang landing pad ay kung sino ang taong pwede mong kausapin. Unang-una, barangay. Pangalawa, kapulisan. Pangatlo, kung maaari, kausapin natin ang mayor or vice mayor. Nang sa ganon, mayroon yung mag-a-assist sa atin. Siyempre, hindi naman tayo kilala sa barangay nating papasukin or bayan. Kailangan nating magpakilala sa ating kaharapin ng mga tao. Dahil kung wala yung barangay opisyales, kapulisan at mayor, vice mayor, basta na lang tayo papasok sa lugar. Baka pagkamalan pa tayo kung anong klaseng tao. Kaya nandoon tayo sa lugar na ating masasaksihan yung mga tao na pwede nating kaharapin.
kailangan natin maging tapat sa mga tao. Dahil kung hindi, mapapahamak lang. Yun lang. Ibigay mo kay Ria Olarte. Yan. Para po sa akin, no, ang landing pad, sa ano naman sa lugar po yun ni Kuya Bal sa Malalag. Sa safety naman, safe yun ang landing pad natin doon. Ang nakapaligid doon, kilala si Kuya Bal simula pa pagkabata, kaya safe doon. Malapit lang din sa barracks ng Army ang landing pad, and walking distance lang din sa bahay nila Kalingap Awi. Doon po lumaki si Kuya Bal, at yung may-ari ng bahay na yon ay kababayan din ni Kuya Bal, at kilala siya. So masasabi natin safe. Ang landing pad, ginawa siya o kinuha, no, para doon po parang magiging office, no, ng ni Kuya Bal programa doon, para mapalawak yung programa ni Kuya Bal sa bawat lugar. Sa Malalag, sa Davao del Sur, kilala naman po ang programa ni Kuya Bal doon. Pero mas gusto namin na palawakin pa kasi hindi pa siya kilala sa buong area. Only Malalag lang kilala. Pero sa Davao Oriental, Davao Occidental, sa Digos, sa Sarangani, hindi pa talaga masyadong kilala ang ni Kuya Bal ang programa. So ang landing pad, if ever na mayroong mga gusto or willing na magiging scouters at magiging part ng Kalinga Partners, doon po sila pumupunta. Doon po ang parang magiging hideout, no, na mga gustong instead na pupunta sila ng Dait, so doon po sa area ng landing pad sila pupunta. So tungkol naman sa mga sa pag-stay doon, actually ang bahay ko lang kasi sa landing pad is 1 hour lang ang biyahe. So hindi talaga ako nag-stay din talaga sa landing pad. Paano lang kami, pa-visit doon. Then si Kalingap Awi, ganun din, pa-visit. Then may schedule kami doon kung kailan, anong araw kami nagpupunta sa landing pad. Then medyo wala pa kasi hindi pa siya hindi pa nabasbasan ni Kuya Bal. Yun ang hinihintay talaga namin. So hinihintay namin ang pagpunta ni Kuya Bal doon sa Davao del Sur para magiging magkaroon ng basbas at na din doon, ma-open na din ang landing pad ng Davao del Sur. So yun lang po. Yan, muli maganda tanghali po sa bawat isa. So, first time po napakinggan yung word na landing pad. At ito ay dito ko lang napakinggan sa Team Kalingap. At nung mapakinggan ko yung salitang landing pad, ang ginawa ko, sinerch ko talaga. Ano ang meaning, anong ibig sabihin ng landing pad? Sabi ko, pwede naman tawagin na opisina. Pero ang na-search ko, ang ibig sabihin ng landing pad, para siyang kumakatawan na headquarters, yung niya. At nabanggit ko nga, ang pagkaunawa ko rin sa landing pad ay yung nagiging extension ng lighthouse, naging extension ng pagtulong na ginagawa ni Kuya Bal dito sa lighthouse. At ang isang pang bagay doon, ang kagandahan kasi kapag mayroong landing pad, hindi sabog yung pagtulong at paglingap na ginagawa ng bawat isa. May kumbaga ay makikita mo yung yung achievement do sa ginagawang paglingap ng Team Kalingap. Kaya sa Bumaka, sa Pilar Sorsogon, sa Davao, yung pagtulong na ginagawa ng Team Kalingap, hindi sabog. Kumbaga nakikita natin yung resulta agad na yung bunga na ginagawang pagtulong ng Team Kalingap. At yun, napaigang ko nga rin na ang landing pad. Talaga na-curious talaga ako, ano ibig sabihin ng landing pad? Hindi naman, pwede tawagin na opisina o kumbaga ay nagiging tawag dito, nagiging tuluyan ng mga vlogger na kagaya nila Kuya Bal. Kumbaga ay yung makikita natin doon, magkakaroon ng tinatawag na full force kapag mayroong landing pad. Kasi doon magtitipon-tipon. Kumbaga sa labanan, meron kang kampo na kung saan merong race sport,
Yun na yan, ano, naano ko rin po dito. Nasingaw. Ano, kumbaga, meron kang backup na alam mo may tutulong sa'yo na hindi ka lang. Kapag hindi mo kaya, merong reserva diyan na mga plato na kung sa'yo susuporta sa'yo. Kaya ang kagandahan ng landing pad, yun nga una, na yung paglingap at pagtulong na ginagawa, hindi sabog, kundi makikita agad natin yung resulta. Kumbaga yung powerful na makikita natin doon nagsasama-sama yung kakayahan at talento ng bawat isa. Kaya para sa akin, napakalaking bagay ang landing pad. Kumbaga maangka-minus pati pagdating sa gastusan, nabanggit nga ni Kuya Bal, kung walang landing pad, mas lalong malaki ang gastos. Halimbawa, kung 10 ang pupunta, magkano yung hotel, mag-i-stay ng ilang doon. Kumbaga, ang landing pad, mayroong focus kang proyekto na magagawa. Yun lang po, Kuya Bal. Ayan. Okay. So, narinig po natin yung kanilang mga paliwanag tungkol sa landing pad. Okay. So, sabi nga, parang lighthouse na rin. Isa po sa hinahangad natin na itong landing pad po ay mapuntahan ng mga charity vlogger natin kasama. Doon sila magtulong. Yung mga scouter doon, masamahan nila, tapos magdala ng pang-ayuda. Sa ngayon po, hindi pa man lahat gumagawa ng gano'n. Si Kindred, gumagawa na. Na ikot sa mga landing pads. Maliban sa Davao at Malayo. Sino pa po yung mga umiikot? May mga lakad silang sarili. May mga sariling gobyerno. Ayan natin sila. Ngayon nilang umikot sa landing pad. Ayan natin sila. So galing nga parang naman, ikot naman na minsan napunta sa mga landing pad. Para may promote yung mga channel. Nawa nila. Iba po ayaw. May mga sariling gobyerno ay. Pero mga kalingap yung mga yan. May sariling mga programa din sila. Sabi nga, one kalingap, one family. 2024 po, mag-focus tayo sa mga landing pads, sa vlog. So, dapat sa landing pad, may mga scouter talaga. Pupunta kami doon, wala man kami mapuntahan. Walang nag-i-scout. Wala, hindi. Paano yan? Kami pa mga-scout. Tapos mga lumang pinupuntahan. Dapat mga lumang pinupuntahan natin, kayo na babalik-balik doon. Hindi na kami. Dapat bago naman ang mapuntahan po. Tapos yung mga dati, kung may bigas na may bigay, may mga may sponsor, yun ang babalikan nyo. Huwag yung bago. May scout lang kayo. Dito lang kayong bitbit na pang-ayuda, scout lang. Scouter ay. Di ba kailangan na mag-scout ka, may bitbit kang bigas? Kaya nga scout. Maghahanap ng tutulungan. Ngayon, pag may mga pupunta roon ng mga vlogger, o i-turn over nyo, i-vlog niya, tapos makita ka doon sa vlogging, ma-promote yung channel mo. Ngayon, yung mga dati po natulungan, yun ang pupuntahan nyo, bigyan ng bigas, bigyan ng tulong. Kasi mabago ka ng scout, tapos bibigyan mo ng tulong. Paano yung mga luma? Yung mga bago, yun ang nyo sa ibang kalinga. Ano mo muna yan? Ibaga yung purpose ko doon. Ako kay Pastor Jay, tapos may tumulong si Pastor Dos. Next day, wala na din. No. Wala na yung ni Pastor kasi nagbigay ng once. Tapos gusto ko i-refer kay Jose. Tapos tumulong. Pero pwede na hindi na ako mag-direct kay... Pwede kasi nanggaling sa iyo yun. Sa'yo naman yung... Ikaw ang scouter doon. Ikaw ang scouter After kay doon. Jose, pwede ko naman i-refer sa iba. Oo, yun. Pwede. Diba para mas the more na tutulong. Kaya nga, one kalinga, one family. Oo, the more na mas madali Malay mo doon sa isang vlogger, doon siya mag-viral.
Hila-hila ka doon. Ganun lang. Ganun nangyari sa amin ni ganun nangyari sa amin ni Tatay Papsi. Ano? Ginaon. Nagpaliwanag. Iyon mo na. Dapat magaling ka sa ganyan. Ganun nangyari sa amin ni Tatay Papsi nung time na yon. Diba na inirefer sa akin ni Tatay Papsi si Pinyel. Palibasa nga hindi nag-viral kay Tatay Papsi si Pinyel. Nag-viral sa akin. Kaya yun kumbaga lumaganap yung dami mga blessing na dumarating. Kaya isa din sa natin yung may blessing na darating kasi yung beneficiary natin na tinutulungan natin ay malaking bagay ang makakatanggap ng blessing na nanggagaling sa iba-iba mga sponsor. Kaya yun. O kasi hindi naman sa mag-refer ka, hindi naman sa pagpa-refer mo aangat agad. Aangat ka agad. Di ba, buhay ng beneficiary. Kaya nga. What if kung wala palang sponsor sa'yo? Di wala. Ikaw na scouters, maghanap ka naman ng iba na vlogger na makakatulong. Malay mo doon sa kanya, doon pala ang daming tutulong sa beneficiary mo. Nangyari kasi sa kanya. Kunyari ako scouter. Ikaw ang refer ko sa'yo. Ngayon, hindi na-click sa'yo. Pero meron kang tulong na binibigay. Ang ginawa ko, hindi kita kinausap, hindi ko sinabi sa'yo, pabablog ko naman ito kay King Red. Baka sakali sa kanya naman, mag-boom. Dapat, ang importante doon, yung nagsabi ka muna doon sa ambassador mo. Kasi yan yung ambassador mo. Lahat dapat alam niya. Hindi magugulat na lang, ba't nandito, ba't siya na nagbablog? Diba? Para lang siya tangano na walang kalam-alam. Binaypass. Kaya yun ang importante kortesiya. Yung respeto sa mga namumuno. Yun na naman ang ano ko nun yung kumbaga meron kayong courtesy sa isa't isa ng mga kasama natin ng mga vlogger. Siyempre, gaya niyan, yung ating deputy, no, si Tatay Papsi sa Dunsol. Kumbaga nagsarili siya Nagsarili siya ng lakad doon sa ibang mga vlogger na i-refer niya na hindi man lang kinonsulta sa akin kung okay ba. Yun ang karamihan din dyan hindi magkakadiferensya. Yun ang pag-iingat. Kailangan lahat alam. Kailangan alam nyo sa mga tao na kasama ninyo na ganito ang dapat natin gawin. Bago kayo mag-desisyon, isang gunin nyo muna sa akin, tapos pag-usapan natin kung ano yung mas maganda. Para malaman din ng leader kung ano pinagagawa mo. Kasi handle ka ng leader. Ano ba, pupunta ako doon? Sige. Lahat ng pangyayari, alam nyo, bawat isa, alam nyo bawat isa. Isang team lang naman tayo. Isang team lang. Nangyari na kasi yun sa amin, sa akin pala, Kapalungga. Nangyari na yun. Hindi man lang siya pumunta sa akin para kausapin niya ako. Ganun nangyari. Kaya kailangan din natin na dapat mangyari pa yung ganung sitwasyon na may bigla ka lang direct kung sino yung gustong tutulong. Kailangan isang guni mo muna sa namamahala. May ambassador tayo Kailangan muna natin na isang guni para malaman, para hindi po magkakaroon ng silipan. Ganun yan. Hindi kailangan din talaga yun na malaman ng ambasador. Kasi ang dala niya kalinga. Kaya nga. Pag wala siya, pupuntahan niya yung landing pa natin, nagugulat ng sino bang nag-ano sa'yo. Tinawag pa na ambassador kung hindi mo papaalam. Ba't pa in-appoint na ambassador kung hindi mo i-respeto yan? I-respeto na yan. Ambassador Saka dapat din, ang pupunta, magpaalam din sa ambassador. Magpaalam mo na, sa susunod na araw po, pupunta kami dyan kasi si ganito, nirefer niya po yung kanyang vlog sa akin. Kasi ano malay mo, pag sinabi mo yun, nag-schedule ka sa ambassador, sinabi mo yun, mag-provide ng inihaw ng malalaking isda yan. Paano? Diba? Tama. Siyempre, kumbaga gagawa ka ng bisita pala ako may bisita pala ako bukas. Bisita pa ganyan. Kailangan kong pakainin. Di ba ganun? Mapaghandaan. Di ba? Maganda doon. So wala na kayong tanong doon. Maganda yung ganun kasi, kumaga sa
yung taong na-scout nyo, matutulungan ng gusto. Pero pag halimbawa, ang problema pabahay ang problema, ginagawa pa yung babahay, huwag mo muna pabalag yun. Kasi kailangan ng views din para mahal kaya ang pabahay. Ano? Huwag mo lang ipa-vlog sa iba yung pagpabahay. Kung siya lang pabahay, siya muna mag-vlog kasi matapos. Ano? Pero kung galing naman sa iyo, well, siyempre ikaw ang ano doon. Pero kung galing sa scouters, hindi din pwede mag-vlog if ever na Hanggat hindi matapos. ongoing ang bahay. Ongoing pa. Kaya ikaw muna ang mag-vlog doon. Mag-update. Huwag iba ang mag-update doon. Dapat ikaw. Kung sino yung nagpabahay, siya ang mag-update. Ano? Sa Davao, kuya, sino ang deputy? Kala ko si Awi. Ngayon, tanungin natin bawat ambasador, sino ang mga deputy? Unahin tayo si Jim Morello. Yan, bali po sa Gumaka, ang bagong deputy po ay si Kalingap Lydia. Ayan, siya po yung nag-i-stay po ngayon sa landing pad. Kasi yung bahay naman namin malapit sa landing pad. Yan ay mula sa bahay hanggang landing pad po ay mga 3 to 4 minutes lang nasa landing pad makuha. Kaya araw-araw din ako sa landing pad. Yan si Kalingap Lydia po ang naiiwan doon sa landing pad. Si Ria, sunod. Si Ria muna. Ayan, about naman po sa deputy, kuya, hindi ko din po alam kung sino. Dati kasi si Rex, so tinanggal si Rex kasi hindi naman pwedeng mag-asawa kami. Okay. No? Ano naman natin, ibigay naman natin sa iba. Sa ano kasi, sa deputy, if ever na sabi mo kuya, si Mick Agnes, Nakakausap mo na. na ano kasi sila kuya, na parang syempre na di-discourage minsan. Kasi una-una na-monetize sila pero wala silang pin na ano yung kanilang ads. So yung expectation nila parang na ano sila kuya ba, na-discourage, nawawalan sila minsan ng gana. Normal naman yan. Normal yun. Siyempre din kuya, siyempre may mga... So magjowa nga, minsan na-discourage din. So, then, hindi din sila makastay kuya sa landing pad. Hindi din sila makastay sa landing pad kasi may bahay naman sila. Tama. So, ang ano ko sana kuya, hiling ko, sana merong magiging deputy na mag-stay din sana doon sa landing pad. If ever. Sa willing lang na gusto talaga na mag-stay sa landing pad. So maghanap pa tayo ng deputy. Mas maganda kasi na may tumitira din sa landing pad. Safe naman siya doon. Safe, wala namang problema doon kung sa safety lang ang pag-uusapan. Kami kasi, hindi naman kami araw-araw nag-biyahe ni Rex kasi 1 oras lang din naman yung biyahe namin sa Malalag at saka sa amin malapit lang. So yun lang naman ang ano, kasi sayang din yung payment na wala namang nag-i-stay doon sa landing pad. Sa ano, malaki din ang area doon. So, hindi ko pa alam kung sino ang i-assign ni Kuya na deputy. Kasi hindi Doon na lang pagpunta namin sa March. Opo. Mr. G sana. Si Mr. J para mag-focus sa Sambuanga. Malayo din kasi ang Sambuanga to Davao. Almost 9 hours ang biyahe. 8 hours lang yan, man. Hindi pwede si Mr. J. Malayo pala doon ano? Opo. Sambuanga. Malayo. Pag once na bus, mula madaling araw, gabi ka na dumating. Mahirapan din. Ako hindi ang landing pad. May helicopter. Okay. So yun namang sa pila, ang deputy si Tatay Papsi. Tatay Papsi. Pero si Tatay Papsi pa, wala-wala ata ito. Hindi mo alam kung deputy o Yun na nga din. scouter lang. Yun na nga din. Nung time kami, Kuya Bal, nag-argue kami ni Tatay Papsi. Dahil dyan nga pagka-deputy.
Sabi niya, wala naman daw problema kung tanggalin siya pagka-deputy. Sabi niya. Pero kinabukasan, pumunta naman. Kasi sabi ko, deputy ka, dapat ka pumunta ka dito. Pa-check-check ka naman. Kasi hindi mo alam yung mga kasamahan mo dito, ano nangyari. No. Ayun, nung time na yun na sinasabihan ko siya, pumupunta-punta naman. Hindi ko na rin alam na yung next year, hindi ko alam kung ano na naman ang gagawin niya. Kung ipagpatuloy ba niya yung pagdalaw-dalaw. Kasi every time na magsabi ako, Tatay Papsi, dalaw ka naman dito. So, sige, Ate Mara, dalaw ko dyan. Ganyan naman siya. Naghihintay lang po siya ng aming signal. Hindi siya yung kusa talaga ba na pupunta doon sa... Dapat talaga po yan, may motor na po si Mara-Mara pala po yan. Kailangan talaga may service ng So, ano, obserbahan ta si Papsi kung ano ang kanyang ano. Kasi, kasi siya naghintay sa aming signal. Hindi siya kusa ba talaga? Hindi na pinalagahan yung pagka-deputy niya. Basta naghintay lang siya na aming signal, saka siya pupunta. Hindi yung kusa talaga sa kanya. Kasi pag pupunta sa ng Pilar, wala ba siyang gagawin doon? Wala. Wala. Yan ang ano. Apunta ng Pilar, matambay-tambay lang. Buti kung may motor siya, wala man. Meron daw siyang pinapagawa na kuya? Tricycle? Sidecar. Sidecar. Pagpunta siya doon, minsan kasi ganito yan kuya, sinabihan ko siya. Sabi ko, Tatay Papsi, punta ka naman dito. Maglinis-linis naman dahil tayo sa nagdipad. Kasi nakakahiya kay Kuya Bal. No, huwag natin namusuhin na ang kabaitan ni Kuya Bal. Alangin naman, pagpunta nila Kuya Bal dito, ang surrounding natin, parang walang tao. Kaya nagpunta siya doon at naglilinis. Yan, pinagtulungan namin tatlo. Naglinis din ng doon. Yung doon sa side nila, dito din nakalinis ko din dito. Na naman. So dito ngayon, next year po, meron na tayong mga best sa landing pads. Anong criteria? Best landing pads. Maraming na-scout sa mga criteria. Kasi pag pupunta ka ng landing pad, wala pang scout na marami, ilan lang, 3, 4. Ilang araw ka lang dyan. Sa araw lang, rin ka na. Hindi kasi pwede mag-scout yung mga galing dito. Anong alam niyan doon? May mabaril pa yan. Dapat ang may scout yung nasa landing pad. Siya nakakabisado yan, yung lugar na yan. So ang gawin dyan, pagpunta ng mga taga rito, ito yung mga na-scout namin. 20 yan. Kung kaya mo lang. Ilang araw ka dito? 3 araw. So, isang araw, 3, siyam lang yan. Pili ka na dyan. Pag ipupuntahan naman, ito na-scout namin. Pili ka kung saan pupuntahan mo. Ikaw siyempre masabi. At yung mga iba dyan, bigyan naman ng bigas. Yung unang nagpunta. Yung ibang wala pa. So alam natin to kung lalo kasi pag yung mga scouter sa landing pad. Kung ang landing pad ay walang scouter, isang buwan na na-scout, isa pa lang. Mag-ano ka dyan sa landing pad kung walang na-scout. So iwan na tayong best scouter. Month of January, February, March. Para sipagan tayo. Ngayon, yung mga scouter doon, kumbaga sa ay parang napipilitan lang, ay tanggalin na natin. Huwag mo na isali kasi mamaya hihilain ka niya na discourage ka na, i-discourage ka pa nila. Hindi ayaw ka na rin. Hanggang pare, pa rin, encourage mo na, tuloy mo lang yung pagka-charity. Yung channel mo ay medyo, gawa ka ng bago. Charity vlogger ka.
monetize ka o hindi, pag sinabing charity vlogger, hindi nakadepende sa monetization yan. Talagang charity vlogger ka, kung may pangtulong, may sponsor, tuloy-tuloy ka lang. Malay mo, mga after 10 years, mag-monetize ka na. May kita ka na, di, yung pinaghirapan mo, andyan na. Huwag ka magmadali. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, dagdagan tayong allowance ng mga ambasador. Magkano dati? Nabibigyan ba kayo ng allowance nila, ina? I-request nyo yun? Uy, allowance ko wala pa. Ma-request kayo. Focus tayo ngayon sa landing pad. Yung budget, alam ng mga sponsor, nagka-focus na sa landing pad. Wala na sa diet yung ating focus, landing pad na. Kung saan yung landing pad, ikot lang kami doon. Sa paglingap, ikot. Saka sa mobile, ikot lang. Kaya dapat, marami tayo yung mga sponsor dyan sa landing pad para doon ibuhos yung budget. Feeding program, bigay sa ayuda, lahat. Pabahay, nasunugan, ano. Scouter, wala ka namang pangbigay, wala kang pangbigas, walang pangtulong, mag-scout ka. Problema, wala pang gasolina. Hindi ba kailangan yung may bitbit kang bigas? Scouter ka nga. Yan yung problema nila, Big Kuya. Walang pang gasolina. Umasa daw sila sa'yo. Pagka nag-focus na yung landing pad next year, yung mga iba dyan, matulungan natin. Mali natin yung mga scouter, mabigyan natin ng allowance yan. Diba? Nag-focus na dun sa landing pads. Yung ating programa. Mabubuhay yung landing pad kasi monthly may mga bibisita na. May pupunta na sa ganitong landing pad. Mabubuhayan sila ng loob. Kumbaga naka-focus na lang sa landing pad. Yan. Lagi nang may tao. Last year, yung taon, wala man. Ano lang? No? Ngayon, focus tayo sa landing pad. Kaya inano ko yung ano? Paglingap tayo. Diba? So, gawin natin yung allowance ng mga ambassador, 10,000 na. Talapakan yung sarili nyo. Ang deputy, 5,000. Ang target natin po, ambassador, 50,000. Bakit? Para may panghulog sa kotse nila. Magkano ang kotse? Hulog, bios. 17,000 lang. 15-18. Oh. Diba? Dapat pataas tayo, paangat. Bawat ambasador may kotse dapat. Hindi pwedeng wala. Ikaw, sir, patang mo na. Pero bandang magkukotse ka din. Kotse tayo. Ginagawa ko lang sa kasa ay. Di ba yung vision natin? Pantay-pantay tayo. Anong gano'n? Hindi posible yun. Basta lang, bawal magtanong, bawal ang tampuhin, bawal ang balat sibuyas dito. Bawal ang iyakin dito. Sabi ko, alam mga natin yan. Yung mga nagtatampo dyan, sipain mo pa yan. Tampuhin mo yan. Ang hirap yung tampuhin. Charity vlogger baga tayo. Dapat yan, consistent ka dapat. Ang focus mo ay pagtulong, doon ka lang nakapokus. May buzzers ka, may mga buzzers na yan. Magkasawa din naman yan. Kung hindi ka pinapansin ng landing pad ng mga ibang charity vlogger, hayaan mo.
Focus ka lang sa programa mo. At time will come. Aasis ka din naman eh. Inanghangad natin na yung landing pad po ay lalong pang maraming matulungan. Sir, anong masasabi mo at ang focus 2024 landing pad? Ano mo, sir? Kuya, nakakatuwa ko kasi kuya na kumbaga ay dito nga pong 2023 ay hindi na pagpukusan ang bawat landing pad. Mas lalong yung impact mararamdaman at makikita ng tao doon sa lugar na meron pong landing pad. Yung po isang nakikita ko doon eh. Ito kuya po may tanong. Kasi po ang Gumaka sa Quezon, ito po yung pinakang sentro sa Quezon na yung galing ng mga iba't ibang bayan, doon talaga namimili sa bayan ng Gumaka. Ang agwat lang po, ang boundary ng Gumaka to Lopez, 10 kilometers. Tapos ay Gumaka to Plaradel, Quezon ay 10 kilometers din. At hindi rin kalayuan ng Pitogo, Quezon. Ay minsan po kuya, meron po nagme-message sa akin na kung pwede daw sila ay mapasyalan namin. Ang nasa isip ko, isang ibang bayan na yun. Pero yung distansya, malapit. Kaya, yun po itatanong ko kuya, kaya hindi ako gumagawa ng hakbang na pumunta halimbawa sa Plaradel, Quezon, kasunod po ng Gumaka. 10 kilometers lang yung yung pagitan na merong nangailangan ng tulong. Yan. Pwede ba kuya na halimbawa na kahit nasa Gumaka yung landing pad, pwede kami minsan pumasyal po doon sa kalapit bayan na malapit naman sa Gumaka? Yun nga ang sinasabi ko. Maraming hindi nakakaintindi. Dagang Norte. Dahil hindi kami nakapokus sa diet lang. Baso, Talisay, San Vicente, Pangaliban, Tali. Norte yan. Ngayon, nagkataon lang na nilagay sa Gumaka. Pero ang scope ninyo, buong Quezon yan. Para sa kanila, Darong Gilsor. Nasa Malalag yung base, pero buong Gilsor yan. Malinaw. Ito, Sursugon, o nakadunsol na sila. Ganun yun. Ayun kuya, nakakatuwa kasi una nga kuya, kumbaga ay yung updated ako sa live po ninyo na may mga nag-chat sa akin na kung pwede silang pasyalan. Kagaya itong nakaraan, nag-usap-usap kami sa Gumaka landing pad. Kasi sa Lopez, Quezon, may community ng mga mga Aita. Yan. At yung sabi nga ni Kuya Bal, bago tayo gumawa ng hakbang, ipaalam natin kay Kuya Bal. Kasi once na magkaroon ng problem, hindi alam ni Kuya Bal, nandito kami na kami rito. Hindi alam ni Kuya Bal. Kumbaga yung yung protocol, kumbaga. Kasi sa totoo lang sa Quezon po, napakarami po lang matutulungan. Na, kahit nga kuya doon sa kabilang isla, nagre-request sila sa akin minsan na kung pwede daw maabot din yung isla, yung Perez Quezon, Alabat Quezon at Quezon Quezon, na marami roon pong mga mga nanunood at nakakapanood po ng inyong programa ng Team Kalingap. Na isang araw nangangarap po sila na mapasyalan din daw sila ng Team Kalingap. Kaya ito kami sa Gumaka po kasi, ang Gumaka 59 barangay. Kaya doon kami nagpo-focus na hindi kami kumbaga lumalabas ng bayan, baka ma-out of kami doon sa boundary. Pero out of line Pero ngayon na kayo nakakatuwa, lalo nakaka-excite na hindi lang Gumaka yung focus natin. Buong Quezon. Yan. Kuya, salamat at naging malinaw po. Okay. Anong masabi mo? Kagaya po namin, Pastor, sa Malalag, Davao del Sur. Actually, sa Malalag, Davao del Sur, marami silang scouters. Si Kalingap Awi, Kalingap Angeli, Kalingap Baby Girl, sila Mick Agnes, Bila Ayot, 5 sila sa Malalag. Kasi mas alam nila yung area. Kasi taga doon sila eh. Ako naman, Sarangani Province. Alam naman ni Kuya yun. So, ang focus ko naman, Sarangani Province. At least ako, para maano ko din, mapakilala ko din ang Kalingap sa Sarangani Province. Then doon din si Rachel TV sa Davao Oriental. Doon din siya, naglilingap din siya doon.
no, isa sa mga scouters namin doon. So yun, hindi lang kami nakafocus in Malalag, so kundi sa kalapit din, kalapit bayan. Kung pwede ko nga lang mapuntahan din ang Balot Island, kay Kalingap Macau, mapupuntahan ko kaso sobrang layo lang din talaga yun kay Kalingap Macau. So yun ang magiging target natin, i-spread natin, palawakin natin ang Kalingap, yung programa ni Kuya Bal. Kaya kung ano yung bayan-bayan na malapit sa atin, so go, pasukin natin hanggat safe naman ang lugar. So yun lang po. Okay. So, may mga tanong, concern, katanungan, mga dito ngayon. Gusto nyo magdagdag. Pero bago yan, tanong muna si Laura. Alam natin na ito ay for good na ito ay kung ito yung kaya sa loobin o ano mga plano gusto niyang gawin sa Pilipinas. Kasi ito po ay matagal na itong Kalingap supporter. Baka mayroon siyang gustong gawin na katuwang ang Kalingap. Ngayon, official, naka-vlog pati. Sabihin niya yung gusto niya sabihin. Okay. Yan lang. Dahil for good na po ako, so may ano po ako, may channel. So ipagpapatuloy ko po yung aking pagka-charity. At ito nga, pumunta po ako dito bilang Kalingap. At gusto ko rin pong maranasan na magbigay ng tulong sa mga iba may hirap hanggang kaya kong maibigay sa kanila. So nandito po ako sa DAIT. Kaya ito po yan, tatanggapin ko po na bilang Kalingap para makatulong po ako sa ibang mga senior or mga taong nangangailangan po talaga po yan. Tsaka bilang 4 years na supporters and sa mga tumutulong sa ibang tao, so makikita ko na po yung mga natutulungan ko po kuya. So salamat po sa pagtanggap po sa akin. Salamat po kuya. Ano pa yung mga plano? Ang plano po kuya, tumulong po. Tumulong. Kailan nakasal? Wala pa po kuya. Okay. Ngayon, magtanong kayo kung may mga gusto kayong itanong kay Laura. Ano? Okay. Para alam natin yung mga sagot, mga kasagutan. Ano? Kuya May! Oh, baka may tanong ka kay Laura. Kung sakaling ito ang salamin, yan, at magsabi sa inyo na may second chance ba? Meron. Meron. Meron pala. Okay. Sa charity muna, ano? Sa charity. Sige, mag-ibig mo. Okay. Yan. Anong plano niya? Ano ang sa pagcha-charity kasi hindi biro ang pagcha-charity, alam mo yan. Yan siguro nung pagdating mo ng Pilipinas, nadanas mo. Apo. Di ba? Hindi pa dito sa DAIT siguro, hindi pa nadanas dito sa Manila pa lang siguro. So, ganyan kahirap. So, sa tingin mo ba kakayanin mo ang pagiging isang tunay na charity vlogger? Kakayanin ko po Kuya Mel. Kasi yun nga po yung pangarap ko bilang charity. Nangangako ka ba na ikaw ay mananatiling Team Kalingap habang hanggang ikaw ay nakakatulong, nakakapaglakad o bata pa hanggang sa dumating ka sa pagiging senior citizen mo? Opo, nangangako po ako habang nabubuhay po ako dito sa mundo. Tutulong po ako. Hindi ko po iwan ang Kalingap. That's all. So, alam mo kung ano siya, reactor o charity vlogger? Kung papipilian ka sa Team Kalingap, yan, ano ang pipiliin mo? Ang pagiging reactor o ang pagiging charity vlogger? At bakit? Charity vlogger po, Kuya Mel. At sa mga nanonood po sa mga viewers. Kasi nakikita ko po, mula nung ako viewers ni Kuya Bal,
para makatulong ako. Nakikita ko po yung mga taong nangangailangan, yung mga may hirap po talaga. Gusto ko pong maranasan na mag-charity po sa mga ibang lugar. Kaya iikot po ako. So, buo na talaga sa desisyon mo na ang gusto mong maging advocacy ay ang tumulong or ang maging isang charity vlogger. Pila? O, tala ka. Opo, disidido po akong maging advocacy sa mga charity po talaga. Tatanggapin ko po. Okay. Ano daw yun? Tutlan eh. Pag-vlog kita. Pinutol pala yung kuryente, kaya pala nag-run out. Bakit? Pinatulan ng kuryente. Pinutulan? Oo. Tayo? Oo. Pinutulan tayo. Sino pala nag-ano nito? Ng ano? Kuryente. Kaya pala tayo nakutulan. Gagilan ka namin, Kuya Bal. Kuya Bal, naputulan ang kuryente. Hindi nagbayad. Ganyan ang tanong ni Pastor. Kuya Bal, Kaya tayo maganda na rin yung ano. Mas maganda nga. Paputulan. O mara-mara. Kailangan may kotse. Iikot na tayo. Oo, mara-mara. Kotse daw. Practice mo tayo ng drive yan. Pinutulan sila kuya agad. Kaya nga. Hindi man lamang kumakain. Dito para mabigyan sila ayuda kung Paputulan. Ayan. Nung una, ganun din kay JP. Binigyan ni JP, hindi naputulan. Eh, wala nang alam. Eh, nabinitin pa tayo. Bahay nga ako ng kabit. Hindi mo Hindi ba ba kayo? dito ba? Kabit ko rin. Kung meron siya cancer, Dapat pasapin muna. putulan na kayo. Hindi, sinabihan niya sa ang matanda na pusukin dito. Para si Benjamin. Ayaw man, pagtanong ba? Binalik. Binalik niya. Ay, magwawala ang ano. Ang tagal pa naman ni Dugtong. Baktek alam niya si Kuya Bal lang. Kuya Bal na bahay ko. Baka baguhan. Baguhan na. Hindi yan talaga ang taga-ano. Oo na, yan ang walang alam yan. Alam mo lang alam dito. Maramara di katulad ng Maynila na pilihan. Ikaw na. Okay na kuya. Nagalit tayo. Kuya Bal ah. I-vlog ka namin, kuya. Nakatulas mo yung mga kante. Wala nang pangbayad. Hindi, pinayaran mo. Hindi kasi alam kung ano. Ano sabi? Tapos na. Tapos na kayo, Bal. Tapos na kayo, Bal. Tapos na yung tanong. Sino ay ma-charity? Ano? Kasi ito ay galing Malaysia. Hindi na siya babalik. Tama po. Opo, kuya. Ngayon, dahil charity ang gusto mo, ang tatanong ko anong plano? Saan ka magcha-charity sa lugar nyo o sa lugar? Kuya, kahit saan kuya. Basta sa landing pad. Okay. Ayaw mo rito? Kuya, marami na pong ano dito eh. Marami na pong vlogger. Saan ka sa landing pad mapunta? Kung saan niyo po ko ilalagay, kuya? Ganyan, baka sa Davao ka maasay. Di ba yan? Nabaw na, deputy. Tanungin mo siya. Masarap nila yun. Nako kuya, yan pag mapagod. Hindi kasi ito kasi kailangan ito ng training. Ito training muna. Hindi pwede ito basta mo lang. Isasalang ano? Sasalang. Dito muna yan sa lighthouse at may training pa ito. May training ito, hindi ko pwede yung basta mo lang. Sa walang training, ma-discarded siya, naalis na yan. May training dito. Ito muna yan. Pag na-train na natin, tapos kung saan niyo gustong mag-Palestino, Davao, 2 buwan. Tapos lipat. Di ba pwede mag-stay na? Kalipat-lipat yan. Pero, hindi pwedeng walang kasama. Ay, meron. Sino? Diyan lang. Ganun yan. Ano? So, ang ano mo, charity,
dito muna mag-train. No. Hindi ka muna pwedeng magpuntang landing pad kasi wala ka pang training. Kailangan ko muna pumasa ng baril. Yeah. Okay, kung wala na kayong tanong, may tanong pa kayo po, wala na. Adjourn na tayo kung wala na tanong. Okay na po. Wala kayong mga concern sa landing pads. Baka may mga tanong kayo doon, hindi nyo lang nasabi. Sabihin nyo na ngayon. Okay na? Napagod ko yan, hihingalin yan. Hihingalin yan. High blood yan eh. Ano? Wala na kayo tanong? Hindi pala pwede ko sa ano. High blood ko pala ano. Pwede yan. May sumig gamot na. Kutsi nga eh. Okay? May kutsi. Kung wala na po, isara na natin yung ating meeting. Ano? Okay, salamat sa ating lahat. Meron naman pagkain dyan. May Jollibee dyan. May Jollibee dyan.